Bakit hindi nag-PBA o walang PBA team ang kumuha kay Coach Mavs o Maverick Bautista ng Mavs Phenom? Hindi ba siya magaling? Hindi nag-PBA si Coach Mavs o Maverick Bautista dahil iba ang landas na pinili niyang tahakin sa mundo ng basketball. Sa halip na ituloy ang pagiging professional player, mas pinili niyang tumutok sa pagkukoach at sa pagbuo ng sarili niyang basketball community. Kilala siya ngayon bilang tagapagtatag ng Coach Mavs Phenom, isang grassroots basketball training program. Dito, tinutulungan niya ang mga kabataan na maaasa ang kanilang galing sa basketball. Mas nakita niya ang fulfillment sa pagtuturo kaysa sa paglaro sa professional level. Ito ang nagbigay sa kanya ng kakaibang purpose sa buhay. Hindi rin naging madali ang landas ni Coach Mavs bilang manlalaro noong kanyang kabataan. Bagamat may talento siya, hindi siya umabot sa antas ng mga inaasahang PBA caliber players. Minsan ding pinagdudahan ng kanyang kakayahan sa basketball, kaya't nagtuloy-tuloy ang desisyon niyang mag-focus sa coaching. Sa halip na mawala ng loob, ginawa niya itong motibasyon upang patunayan ang kanyang sarili sa ibang paraan. Ginamit niya ang kanyang karanasan upang mas epektibong gabayan ang mga batang atleta. Sa ganitong paraan, naabot niya pa rin ang mundo ng basketball kahit hindi siya naging PBA player. Isa rin sa mga dahilan ay ang kanyang kakayahan sa entrepreneurship at social media. Sa panahon ngayon, malaki ang epekto ng online presence at dito naging epektibo si Coach Mavs. Sa pamamagitan ng kanyang videos, training sessions, at motivational content, mabilis siyang nakilala sa basketball community. Nakabuo siya ng sariling brand at pangalan na hindi kailangang dumaan sa professional league. Ang kanyang impluwensya ay lumawak sa pamamagitan ng digital platforms na mas maraming naabot kaysa sa isang typical na PBA career. Ginamit niya ang modernong paraan upang maging relevant sa basketball world. Maraming kabataan ang humahanga kay Coach Mavs dahil sa kanyang dedikasyon at malasakit sa kanilang pag-unlad. Isa siya sa mga naging inspirasyon ng mga batang nangangarap makapasok sa collegiate leagues o maging professional players. Sa kanyang program, binibigyan niya ng oportunidad ang mga player na hindi napapansin ng malalaking schools o scouts. Kaya kahit hindi siya naglaro sa PBA, naging daan siya para matupad ng iba ang pangarap na iyon. Ang epekto niya sa komunidad ay hindi matatawaran. Sa simpleng paraan, nababago niya ang buhay ng maraming kabataang atleta. Dagdag pa rito, mas pinili ni Coach Mavs ang stability ng sarili niyang negosyo kaysa sa uncertainty ng pagiging professional athlete. Sa PBA, limitado ang career lifespan at may kasamang injuries at risks. Samantalang sa kanyang ginagawa ngayon, hawak niya ang oras, direksyon, at kita ng kanyang basketball academy. Mas may kontrol siya sa kanyang kinabukasan at mas napapalawak pa niya ang kanyang misyon. Para sa kanya, mas mahalaga ang long-term impact kaysa sa pansamantalang kasikatan. Kaya't naging practical at matalino ang kanyang desisyon. Sa kabuuan, hindi naging hadlang ang hindi pagpasok ni Coach Mavs sa PBA upang maging matagumpay sa larangan ng basketball. Sa halip, gumawa siya ng sariling pangalan sa paraang mas nakaabot at nakakatulong sa mas maraming tao. Sa pamamagitan ng kanyang passion sa pagtuturo at pagbibigay ng oportunidad, mas lumawak ang kanyang impluwensya. Ipinapakita nito na hindi lang sa pagiging PBA player nasusukat ang tagumpay sa basketball.